Tita, okay lang po ba kayo na mag-isa lang dito sa bahay? Gusto mo ba doon na lang muna sa amin matulog? Opo, may bakanting kwarto pa naman sa bahay. Huwag niyo na akong alalahanin at isipin. Kaya ko to. Kakayanin. I guess kailangan ko lang talagang tanggapin na wala na talaga ang paborito mong tito. Dani, tignan mo to. Ang bata mo pa dyan, di ba? Ito yung birthday ko. Nakakatuwa po, no? Kasi dumating po ako dito para maging kasambahay niyo ni Tito, eh. Pero hindi po yun yung nangyari. Tinuring niyo akong parang anak niyo. Dani, ano ka ba? Kahit kailan, hindi ka namin itinuring na iba. Parte ka ng pamilya namin. Hmm? Ayun lang, no, Tita, kasi kala ko makakasama pa natin ng matagal si Tito. Ang unfair, no? It's so unfair na wala tayong gawa. Kailangan nating tanggapin kung ano man ang mga sorpresang dumarating sa buhay natin. Kahit na sa totoo lang, mahirap tanggapin. Parang kailan sumasayaw kami dito ng tito nila. Ngayon, heto na lang siya. Alaala. Ang kaya-kaya. Pero pwede rin po natin isipin na isa tong pagkakataon para ma-remind tayo na dapat i-appreciate natin ang buhay para kahit anong ibigay niya, kaya natin tanggapin. Tama ka, Jen. Tama ang mga sinabi mo. Kaya kayong dalawa, ha? Halika. Kayong dalawa, sulitin ninyo ang mga oras na meron kayo. Importante sa mag-asawa that you seize every moment together. Love each other completely. Wholeheartedly. Hmm? Lagi namin tatandaan yan, Tita. I love you. I love you. Love you, tita. Love you, Lola. I love you, Tate. Jay, paliwanag mo nga sa amin kung kaano-ano ng wife mo, si Doktora Jane. Ang wife ko po, Tita Mel, ay kinip ko po nila Doktora Jane at ng kanyang namayapon pong asawa. Paano naman kayo naging close si Doktora Jane? Few months after po namatay yung asawa niya, bumisita po kami sa clinic ni Doc, Tita Mel, at doon po namin nakita yung lungkot po at yung depression na nararamdaman niya po niya. Kaya po, niyaya po namin si Doc na mag-Zumba dance lesson po. After po kami magsayaw, kumakain po sa labas si Tamel at nagkupintuhan po kami sa buhay-buhay po namin. Kaya po, doon po kami nagkakilala ng lubusan si Tamel. Paano kayo ka-close naman ng misis mo? Kamusta yung relasyon ninyo at that time?
Tita Mel, maayos po yung first few years po ng relasyon ko po sa asawa ko. Nagmamahalan po kami, Tita Mel. Mhm. Pero syempre po, sabi po nga nila, sa isang marriage, hindi naman perfecto. May mga times din po na nag-aaway po kami. Sige nga, subukan natin. Okay na? Wala. Mukhang hindi na bumbili ang problema na ito. Baka sa war po yung problema pa. Baka nga. Sige, bukas silipin ko. Pakibalik na lang yung angkor. Salamat. Nung isang araw ko pa kasi yan binilin sa inyo na asikasuhin nyo eh. Ano, ako pa ba rin mo yan? Alam nyo naman na busy ako dun sa clinic ni tita, di ba? Busy din ako sa trabaho ko, di ba? Ano ba sa tingin mo? Basta-basta lang magturo ng mga estudyante, ganon? Hindi ko naman kina-question kung anong trabaho mo eh. Ang sinasabi ko lang, kung yan ginawa mo na nung sinabi ko nung isang araw. Oo eh, na! Ito na. Sige, gagawin ko na. Okay? Pagbalik mo, maayos na yan. Ba't nagagalit ka? Hindi ako galit. Hindi ka galit niyan? Ha? Alam mo, nung isang araw ka pa eh, ganyan ka eh. Ano bang problema? Meron ka bang hindi sinasabi sa akin? Pwede ba? Huwag kang paranoid. Paranoid? Oo. Ha? Eto nga tubig na to, ito na lang! Oo, paranoid! Alam ko yung tono mo na yan eh. Ano, iisipin mo may babae rin ako? Ha? Sasabi mo! Masyado ka defensive! Pa, ma, si tita po tumatawag. Okay. Alright. Mm-hmm. Okay. Oh. Okay. Prince, please. Jay, meron kang konting cavity. Kailan ka ba huling nagpa-clean? Base sa record niya, 6 months ago pa. Na-busy kasi sa trabaho eh. Ano ka ba, Jay? Kahit gaano ka ka-busy, dapat nagbibigay ka ng oras for your oral hygiene. Hmm? Oh. Ilang beses ko na pinagsabihan niya, tita, pero hindi niya nakikinig. Pero ikaw ba, nakikinig ka kay Jay? Po, Okay na ba kayong dalawa, ha? Naikwento kasi sa akin ni Jay na madalas na daw kayong nag-aaway. sa labas muna ako, tita. Ano, Dok? Kailangan na bang bunutin yung ngipin ko? No, hindi naman kailangan. Alam mo kami mga dentista, last option namin ang pagbunot ng ngipin. Hanggat kayang i-save, isi-save natin. Parang relasyon. Hmm? Wala. Pero paano ba malalaman kung hindi na talaga maayos? Well, pag malalim na yung sira. Ng mga sandaling yun at sa mga sumunod na araw, Sige, nakaramdam tingnan ng ko ulit, ha? kakaibang Sige, Rince, paghanga please. si Jay kay Doc Jane. Isang pagkakaibigan na mauuwi sa ibang pihit ng kapalaran. Oo nga pala. Bakit wala si Lani ngayon? Bakit hindi siya pumasok? Ayun, pumunta siya sa birthday party ng kaibigan niya pero habol daw siya dito. Ay, naku, mabuti naman. Kasi baka hindi ko kayanin kapag maraming pasyente mamaya. Sayang nga hindi niya nakita yung pagsusumba natin. Sayang, pero parang namamalat yata kayo. Ah, wala lang to. Napagod lang siguro sa pagsusumba. Baka... Sana nga nakita nila. Di ba? Talaga. No, alam ko sasabihin niya. Mhm. Dapat may straw. Yes. Ang galing mo, hindi mo nakakalimutan. Siyempre, hindi ko naman nakakalimutan lahat ng sinasabi niyo sa akin. Good. Ta, Oh. Yes. kapag nagpabunot ako, ngipin, pwede ko siya palitan ng dental implant. Oo, bakit? Wala, naisip ko lang na wag ko na i-save tong ngipin ko. Gusto ko na siya palitan ng implant. Mas maayos, mas bago.
Mas tama. Para hindi na siya sumakit ulit. Jay, di ba sinabi ko naman sa'yo, Pero hindi mo paano kailangan. kung gusto ko? Jay, Gusto kita. ano bang sinasabi mo, ha? Sinasabi ko gusto kita. I love you. Pinaprank mo ba ako, ha? Paano ka magkakagusto sa isang katulad ko na di hamak na mas matanda sa'yo? Sige. Anong kailangan kong gawin para maniwala ka sa akin na gusto kita? Huwag kang magpiro ng ganyan. Ano ba? May asawa kang tao, Jay. Pero mahal kita. Kayo nagsabi sa akin, di ba, seize the moment. At eto na yon, this is it. Ayoko sayangin ng pagkakataon nito. Mahal kita. Paano ka magmamahal ng dalawa? Sige, gusto mo ba na hiwalayin ko si Lani? Wala akong sinabi sa'yo gano'n. Eh, di anong gusto mong gawin ko? Mahal kita, mapipigilan ko ba yon? Hindi ko alam saka tayo mag-usap. Sandali. Jay? Tita?